Magandang umaga mga kapatid. Purihin ang Diyos sapagkat tayo pong lahat ay masaya na narito ngayon at malaya tayo na magpupuri sa Diyos, sasamba at tayo ay makikinig ng mga salita. Siyempre ito ang pinakamahalaga sa araw na ito. At sa mga nasa live streaming po, masaya po tayo sa araw na ito sapagkat ang araw na ito ay itinakda ng Diyos para tayo po ay sama-samang magpuri, sumamba at bigyan ng luwalhati ang ating Diyos na dakila. Kaya mga kapatid, sige po tayo pong lahat ay tumayo at sa ating pong pagsisimula, i-recite po natin ang ating pinananaligan. At hindi lamang po ito natin i-recite, kundi ito ay sana masaulo natin para ito yung guide natin sa ating buhay araw-araw, sa ating mga ginagawa sa bawat araw ng ating mga buhay. Sige po, ready na po ba tayo? Tayo po ay salitan. Ako po sa una, number 1, kayo po sa 2, at hanggang sa matapos po. Sige po, ako pong una, number 1. Kami naniniwala na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos at tunay na salita ng Diyos. Kami naniniwala sa tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kami naniniwala na si Jesucristo ang kordero ng Diyos na sa pasimulapay itinalaga upang alisin ang kasalanan ng sanlibutan at sa pamamagitan ng pagtigis ng kanyang dugo sa krus ay nagbigay kaligtasan sa lahat ng tao. Kami naniniwala na ang kaligtasan ay batay lamang sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito ay nakakamit lamang sa pamamagitan ng makatotohanang pagsisisi at ng taos-pusong pagtanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kami naniniwala na bawat mananampalataya ay kailangang bautismuhang palubog sa tubig sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ito'y utos na dapat isagawa kasabay ng pagbabagong buhay. Ito'y di nakapagliligtas na ordinansa, bagkus panlabas na tanda bilang mananampalataya. Kami naniniwala na ang bautismo sa Banal na Espiritu ay isang tuwirang makalangit na karanasan sa pamamagitan ng pagsasalita ng ibang wika. Ito ay pangloob na tanda sa mga disipulo ng Panginoong Hesukristo. Kami naniniwala sa kaloob ng Banal na Espiritu para sa ikatatatag ng buhay espiritual ng bawat mananampalataya at sa makapangyarihang kaloob ng Espiritu sa pagsasagawa ng gawain ng Diyos ayon sa naisin ng Banal na Espiritu. Kami naniniwala sa makadiyos na pagpapagaling sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at siya'y patuloy na nagpapagaling ng may sakit maging sa kasalukuyan. Kami naniniwala na bawat mananampalataya ng Panginoong Hesukristo ay nararapat na mapabilang sa isang lokal na iglesia at kusang loob na nag-iikapu at nag-aambag ng anumang bagay sa ikasusulong ng mabuting balita ng kaligtasan. Kami Naniniwala sa pag-alaala at pagbibigay halaga sa huling hapunan ng Panginoong Hesukristo bilang pagpapahayag ng kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at ng kanyang muling pagparito sa daigdig. Purihin ang Panginoon. Sige po. Hallelujah. Let's pray po para sa gawain na ito. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, naririto po ang bawat isa sa amin. Kami, Panginoon, na yung mga anak ay masaya na nagkakatipon ngayon sa isang layunin upang Ikaw ay sambahin, upang Ikaw ay pasalamatan, upang Ikaw ay itanghal, sapagkat Ikaw ang aming Diyos, wala nang iba. Kaya nais namin na sa araw na ito, kalugdan mo ang bawat mga iahandog naming mga awitin, pagsamba, panalangin, pakikinig ng iyong mga salita. Ganon din, dalangin namin, O Diyos, na tulungan mo po, Panginoon, ang music team sa kanila pong pagtugtog, pag-awit, upang kami ay pangunahan sa pagsamba sa iyo sa araw na ito. Gayon din, dalangin namin ang iyong lingkod na magpapahayag ng iyong mga salita, si Pastor Ding. Ikaw po ang maguna sa kanya. Magpakahayag ka sa buhay niya ang mga salita mong dinilagay mo sa kanyang puso. Maipahayag niya ito ng buong linaw at kami, Panginoon, ay makaunawa ng lubos, matuto, upang maipamuhay namin ang iyong mga salita.
Pinasasalamatan din po namin ang banal na presensya mo po, banal na Espiritu, sapagkat ikaw ang aming dakilang guro na hindi namin nakikita, tunay at lubos na nagpapaunawa ng iyong mga salita na ipapahayag sa araw na ito. Maraming salamat sa iyo sa buhay ng bawat isang narito na pinagpala mo sa araw na ito. Tunay, O Diyos, na wala kaming ibang gagawin sa araw na ito kundi ikaw ay pasalamatan, ikaw ay purihin, ikaw ay sambahin. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen! Happy Lord's Day po sa bawat isa. Ganun din po sa mga nanonood via live streaming. Minsan pa, isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Awit 135 verse 3, si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat at papuri. Hallelujah! Purihin ka, aming Diyos! Purihin ka, hallelujah! Habang po tayong umaawit, pwede po ba na umikot po tayo tapos i-greet po natin yung mga kapatid po natin. Syempre po, ngayon lang po ulit natin siya nakita katapos ng linggo. So, yun po, malayo po tayong mag-greet sa bawat isa. Itaas ang kamay at ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos, Hari tunay.
Minsan papalakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Karapat-dapat kang itaas. Karapat-dapat kang dakilain. Hallelujah! Sinasamba ka namin. Aming nag-iisang Diyos. Hallelujah! O karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang sambahin, O Diyos, sa lahat ng kabutihan mo. Sa lahat ng ginawa mo, Panginoon, itataas ka namin. Hindi kami magsasawang magpupuri sa iyo. Come on, let us worship. Ating purihin ang ating Diyos. Yes, Lord. Yes, we worship you, Lord. We worship your name. We worship your holy name, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabutihan
day po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Pakigreet po inyo inyong katabi na maligayang umaga. O maligayang araw. Amen. Sa atin pong mga kasama sa live streaming, blessed day po sa bawat isa po sa atin sa Joseph Family Church, sa panguna po ni Sister Cherry and Sir Wawi Dictado, kanyang pamilya, ang lahat po ng mga kasama po natin sa Joshua Family Church. God bless day po sa inyong lahat. Ganon din po sa atin po mga kapatid sa Giniangan, sa panguna po ni Pastora Malu Oreste. So, blessed day po sa inyong lahat. So, tayo po ba ay pinagpala ng Panginoon? Okay, so tatlong Sundays no na hindi tayo magkakasama. So yung atin pong naging mensahe last second Sunday patungkol po doon sa lighted and delighted path na sinare po ni Sister Jane, and then yung third Sunday si Pastor Aaron po yung patungkol doon sa living water. Amen. Na tayo po'y lumapit sa Panginoon para tayo ay di ba mabusog no ng living water. And that is Him, the Spirit of God. And last Sunday, ang sinare po ng atin pong kapatid sa Tinoba ay patungkol po doon sa increase or sa connection. Yes, increase. Para ito'y dumaloy sa iyo, dapat meron kang right connection with God. Amen? So, purihin ng Diyos. Palakpakan po natin ang Lord. Amen? And I know na sa loob po ng ilang buwan na ating pong pagtalakay doon, naintindihan natin yung mga bagay na nakapaloob doon sa increase. So, sure na sure, ang Diyos pagpapalain ka. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Hallelujah. Sino yung naniniwala na siya pagpapalain ng Diyos? Shout hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. So, tayo po ngayon ay tatalakay ng bagong paksa. Tingnan natin kung hanggang saan tayo dadalhin ng Lord. O how many months natin itong tatalakayin patungkol dun sa Kingdom of God. Turn your Bible in the book of Matthew, chapter 6, verses 8 to 10. Matthew chapter 6, 8 to 10. Be not ye therefore like unto them, for your Father know what things ye have need of, before ye ask Him. After this manner, therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thine kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Mabasa po kasi ako sa King James Version. Medyo kasi itong version na to ay malalim, yung pagkaka-English. So yung pong aking Bible ay nabasa. So nagkadikit-dikit yung mga pages. Kaya, ito po ngayon ang ginagamit ko. Medyo madilat kasi mga letra. Amen. Meron pong, yung friend po nating pastor ay niregaluhan po tayo nitong Bible na to. So, purihin ng Diyos. Amen. Ang atin pong tatalakayin ay patungkol po doon sa Kingdom of God. Let us pray. Heavenly Father, through the help of the mighty Holy Spirit, for He is our great teacher. Give us understanding sa aming pong paksang pag-aaralan. At hayaan mo po na mula sa mga talata na kung saan ay amin pong, Lord God, aaralin, magpakahayag ka sa amin. Biyaan mo po ng kaintindihan ang bawat mga kapatid. Panginoon, nakasama po namin dito sa church, Panginoon, ganoon din sa live streaming. Katagpuin mo sila, enlighten mo ang kanilang understanding. We acknowledge you, Holy Spirit, for you are our great teacher. I'm only your vessel, your instrument to preach your word this day. Let your name be glorified. These things we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Lord. So, ang ating pong paksa ngayon ay patungkol po doon sa the Kingdom of God. Meron pong bagay tayo pong dapat maintindihan na ang world, ang tawag po dito ay the fallen world. Kasi po, nagkasala po ang isang anghel na nagnganganang Lucifer. Reasons why kung bakit ang world ay ganito kalagayan. Kasi siya ay nagro-roll over dito. So, meron tayong dapat ma-identify. Now, sa ating pagtalakay na ito, tingnan natin, am I promoting the fallen world or am I establishing and tawag dito, i-develop or i-build yung kingdom of God here on earth.
So titignan natin yan sa paksang atin pong pagtalakay. So Matthew chapter 5 verse 45, may binabanggit po dito. So that you may be sons of your Father who is in heaven. For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Tingnan natin, maliwanag po natin itong pag-aaralan, mga kapatid, sa biyaya ng Espiritu ng Diyos. Ang pagpapala hindi nakabase sa material na kalagayan, pinansyal na kalagayan, o anumang mga bagay meron dito sa lupa. Amen? The scripture ay nagsasabi, so that you may be sons of your Father who is in heaven, for He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. So, ibig sabihin, tinatawag lang ito ng devil na pagpapala. Pero ang devil, tandaan niyo mga kapatid, hindi marunong magpala. John 10:10, na parito magnanakaw para magnakaw, magwasak, pumatay. Yun lang ang intention ng devil sa buhay ng tao. Hello? So the word blessing, kinuha niya yun para iligaw yung maraming mga tao, lalo na mga Kristiyano, na hey, tingnan nyo nga yung mga merong possession. Hey, tingnan nyo nga yung mga taong ngayon, tingnan mo, ang kalagayan ng buhay. Di ba maganda sa panuntunan pantao, maganda kalagayan nila. Pinagpala sila kaysa sa inyo. Doon naapektuhan si Jeremiah, di ba? Na pinag-aralan natin. Na sinasabi ni Jeremiah sa pinag-aralan natin doon sa increase, na sinasabi niya, bakit yung mga unrighteous pinagpapala mo kaysa sa amin? Ano sabi ng Panginoon? Kung sa tao pa lang, di ba? Talo ka na, hindi ka mananalo sa kabayo. Di ba? Yun ang pinag-aralan natin sa the increase. So, meaning to say, mga kapatid, hindi yun ang basis ng blessing. Ang blessing mula sa Diyos. Hello. Ang pagpapala mula sa Diyos. Tandaan nyo. Kung bakit yung mga unrighteous or ungodly na buhay, kasi nga, mayroon lakas, husay, galing na inilagay ang Diyos. Bakit? Tanong. Bakit kung ang Diyos ay nagparusa agad sa lahat ng mga makasalanan, sa tingin nyo, mabubuhay si Cain? After napatayin niya si Abel? Hindi Di ba? Pero inayaan niya. Pero may consequence yung ginawa niya. Yung kanyang lahi, cursed. Hello. Hello. Ang bunga ng rebellion o hindi pagsunod, disobedience to God is what? Curse sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Yung mga tao nag-respond sa panawagan ng Panginoon. Amen. At ayaw naman sumunod sa Diyos. Inuulit ko lang to. Meron ding consequence doon sa hindi nila pagsunod. Ano yun? O meron ding mararanasan, consequence ang tawag. At kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, meron ka nararanasan na unusual, ibig sabihin, tinetest ang iyong faith. Hallelujah. Para yung pagpapala ng Diyos, dumaloy sa iyo. Maging ready ka para yung pagpapala na dadaloy sa iyo, iingatan mo. Amen? At magagamit mo ng tama. Nakuha po natin? So, ibig sabihin, yung hindi mananampalataya, yung mananampalataya na hindi sumusunod at mananampalataya yung sumusunod, lahat sila may mararanasan. Lahat sila may mararanasan. May dadaloy sa kanilang mga buhay. Amen? So, dapat ang panuntunan natin, ano ba ang nakapaloob dito sa bagay na atin pong tinatalakay about the kingdom of God. Our objective is to build and develop the kingdom of God here on earth. Ikaw ang mag-iimbestiga sa sarili mo, am I developing or, sabi niya, building the kingdom of God here on earth? Dapat ma-identify mo yan. Ako ba ay nagpo-promote, binibuild ko ba yung kingdom of God here on earth? At idinidevelop ko ba yung kingdom of God here on earth? O am I promoting the fallen world na meron dito sa buhay sa daigdig? Matthew chapter 13:44. We talk about the kingdom of God. Sabi dito, the kingdom of heaven is like a treasure. Sabi niya, hidden in a field, which a man found and convert up, then his joy, he goes and sells all he has, buys that field. Ang sabi niya, ang kingdom ng Diyos, parang nakatuklas ka na isang bukid. Nung makita mo yung bukid na yun,
walang nagpapahalaga sa kanya, walang gustong magbigay ng attention doon sa field na yon, ikaw na nakakita doon sa field na yon, iba ang nakikita mo. Kaya all na possessions na meron ka, pinagbili mo para lang bilhin yung field na yon. Yan ang sinasabi ng kingdom of God, na sinasabi ni Jesus. Ito raw ay parang treasure. Hello? Hello? So yung kingdom of God na sinasabi doon, sa binasa natin, na prayer na itinuro ng Panginoong Hesus doon sa mga disciple is what? Is like a treasure. Are you building and developing that kingdom of God in your life? Siya ba ay treasure sa'yo? Kung treasure siya sa'yo, hindi mo gugustuhin o sasadyaing, mawala kasi treasure siya. Hello? Hello. Pangalawa, ano sinasabi ni Jesus sa kingdom of God? Again, the kingdom of heavens is like a merchant in search of the fine pearls. Yung mga negosyante. Amen? Alam natin kung ano ang kalakalan ng mga negosyante. So, ibig sabihin, yun daw kingdom of God, kung ikaw ay negosyante, itinutreat mo yung kingdom of God like a pearl. Kanina, sa verse 44, field. Pangalawa, sa verse 45, sinabi naman niya, ito raw ay pearl. So, ibig sabihin, treasure and pearl, parehas. Hello? Parehas, pahahalagahan mo siya. Tama? Ikaw ang mag-iimbestiga sa sarili mo, am I establishing or developing the kingdom of God here in my life on earth? Or am I promoting the fallen world na kung saan kinagisnan ko ng mabuhay? At may usong buhay na kung saan isinusulong yung marami. Ano ba makaka-apekto sa akin? Sila ba? Or i-establish ko yung kingdom ng Diyos na kung saan treasure, amen, and pearl sa buhay ko. Hello? Hello? Nakukuha natin? So ito yung atin pong pag-uusapan. So how to build and develop God's kingdom here on earth? Isa lang ang ating main point. Ano yun? Verses 9 and 10. Ano sinasabi doon sa verses 9 and 10? Sinabi dito, after this manner therefore, pray ye. Tingnan nyo makinig kayo. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. So, meron tayong dapat maintindihan. Dalawang bagay na nakapaloob dito sa how to build and develop God's kingdom here on earth. Work, high God. Low man, position. Pag hindi mo alam iposisyon ang sarili mo, you cannot build and develop kingdom of God here on earth. Maaapektuhan ka ng trend of this world. The fallen world ang makakaapekto sa'yo. Kaya maraming tao hindi nabubuhay saan? Sa kultura ng langit. Nabubuhay saan? Sa culture ng fallen world. May sinasabi ang apostol Pablo, 12:2, do not conform in the pattern of this fallen world. Hello. Watch out, parents. Ano ang itinuturo mo sa iyong mga anak? Kung gusto mo siya one day magamit ng Diyos, dapat yung Jewish Shema, Deuteronomy chapter 6, ang kanyang, nadidinig from you. Kasi may obligation yung parents na ituro yung Jewish Shema. Ano yun? You should love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. So, ibig sabihin, with all your heart, dapat yung puso ng bata, early stage of his life, dapat mayroong pagpapahalaga doon sa kalooban ng Diyos. Hello? Amen? With all your heart, soul, dapat yung kanyang senses, gagana doon saan? Sa naisin ng Diyos. Amen? At yung pagmumula ng kanyang, bunga ng kanyang lakas, yayaman yan, ulad yan, magtatagumpayan. Dapat, hallelujah, magiging siya, partaker ng expansion ng kingdom ng Lord. Dapat itinuturo yan sa mga anak at the early stage ng kanyang buhay. Matutunan nila. Ano natututunan ngayon ng mga bata? Ano ngayon ang tinuturo ng mga magulang doon sa bata? Ano pinagbabiral nyo?
Dapat na mag-viral, di ba? Si Jesus, yung work, high God and low man position. Na dapat ang pinapupurihan ng Diyos, kung may makikilala sa panahon natin ngayon, hindi yung mga personalities. Hindi yung mga public figures na kung saan kinikilala natin, na tinitilian natin, tapos ginagastusan natin. Di ba? Meron dapat makilala in our generation ngayon at sa mga susunod pang generation. Sino yun? Panginoong Hesus. Sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat at kaliligtas ang tao maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hindi those personalities. Tumutulong ka eh. Para ano? Di ba? Ma-promote sila ng mabuti. Kaya nga pati sa Facebook mo, di ba nakapost pati sila eh. Samantalang mayroong pinagagawa ang Lord sa iyo, di ba? Ini-ignore ng maraming tao. At ang mahirap niyan, even the Christians, amen, hindi nagpo-promote ng pag-establish at pagde-develop ng kingdom of God here on earth. Hello? Hello? Bakit kayo tahimik? Hello? Is it me you're looking for? I can see in your eyes. Amen? I can see in your smile. Amen? Nakukuha po natin? Work, high God, low man, position, i-position mo sarili mo. Hindi yung kung saan-saan shaky yung kalagayan bilang mananampalataya ng Panginoon. Di ba? Sometimes pupunta doon sa worldly na kalagayan tapos konting kabanalan. Hindi pwede. Hello? I-identify mo sarili mo in the sight of God. Kasi why? Meron ka mandatos dito sa buhay, dito sa lupa habang naririto ka. And even those people, amen, na kung saan sa tingin natin ay stable yung kalagayan ng pinansyal, mahusay, influential, meron din silang tungkulin. Ano yung tungkulin? Tuklasin nila. Amen, kung ano ang kalooban ng Diyos dito sa buhay nila sa lupa. Bakit? Yung isang mayaman, di ba? Yung young rich man ruler. Ubod ng yaman eh. Lumapit sa Panginoong Hesus. Ang yaman na nun, ha? Ano sabi niya? Papaano po ako, good teacher, papaano po ba magkakaroon ng buhay na walang, interesado sa buhay na walang hanggan? Hello? Amen. Interesado doon saan? Sa kingdom of God? Hello? Amen. Tama? Sabi ni Jesus, well, tinawag mo kong good, wala namang ibang mabuti kundi ang Diyos. Ginawa mo na ba yung ang sinabi niya, yung commandments eh. Sabi niya, expert po ako dyan. Bata pa po ako eh. Nagawa ko na po yan at ginagawa ko po yan. Diniscern ng Panginoong Hesus habang siya nagsasalita. May motibo to. Ipinaparangin niya yung mga ginagawa niya. Pero siya nadadakila. Hello? Maraming tao, gumagawa na mabuti, pero ang gusto, siya madakila. Hindi si Jesus. Hindi niya wino-work yung work high God and low man position. Ang minamapuri niya, sino? Yung tao, hindi Diyos. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, why not sell all your possession and give it to the poor? Nung marinig nung mayaman, ano sabi ng Scripture? Nalungkot. Hindi na interesado sa buhay na walang hanggan. Hello? The question is, ano ini-establish mo sa buhay mo? Are you promoting the fallen world? Or you are establishing and developing God's kingdom in your life? Hello? Hello? Amen? Nakukuha po natin? Masyado kayong seryoso ngayon Kumain ba kayo ng umagahan? Hallelujah. Amen. Malapit na tanghalian. Amen. Mamaya naman hapunan. Hallelujah. Sinasabi niya dito sa verse 9, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. May nakapaloob eh. Amen. Pag pinag-alaran natin yan, yung mga bagay na yan, itong pattern ng prayer, ang nagtatanong kasi mga disciples, Lord, turuan nyo nga kami para paano mag-prayer.
Hindi kasi marunong yung mga disciples noon na mag-pray. So, tinuruan ni Jesus. So, itong Lord's Prayer, hindi po to sa hindi mananampalataya. Itinuro to do saan? Mga mananampalataya. Amen po ba? So, ibig sabihin, walang pattern yung mga hindi mananampalataya. Kailangan talaga meron muna siyang repented heart, mag-a-ask muna siya ng forgiveness to God para yung kanyang petition, request, makarating sa Diyos. Huwag magmapuri ng mga tao. Kahit hindi naman ako nag-join sa inyo, kahit hindi naman ako nagpe-pray, kahit hindi naman ako nagbabasa ng scripture, kahit hindi naman ako nag-a-attend dyan, meron kaya akong blessing. Ginagamit mo yung blessing na hindi naman para doon gamitin Hello? Amen? Bakit yung mayaman, kung satisfied siya sa kanyang buhay, mag-aas pa ba siya ng buhay na walang hanggan? Satisfied siya sa buhay niya? There is lacking in his life. And there are many people lacking sa kanilang buhay. Merong emptiness sa kanilang buhay. Kahit marangya yung kalagayan ng buhay, kahit popular, kahit kung ano man namang kalagayan sa buhay, there is lacking in their life. Yung lacking na yon, hindi nila masusumpungan sa mga bagay na meron sila. Dahil ang lacking na yon, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Si Jesus ang satisfaction ng buhay ng lahat ng mga tao. Amen po ba? Kahit mamuhay sila sa karangyaan, kahit mamuhay sila sa katanyagan, mamuhay sila sa lahat. I remembered si Marilyn Monroe. Kilala niyo si Marilyn Monroe. Yung ibang mga kabataan dito, sino yun? Di ba? Makilala yan nila Kuya Lolon, di ba? Nila Kuya Amancio. Si Marilyn Monroe, magaling at mahusay na singer and actress. Alam niyo ba na pinuntahan niya ni Billy Graham, pinapakilala ang Panginoong Yesus. Alam niyo sagot niya kay Billy Graham, hindi ko kaya kailangan siya, no? Mas sikat ako sa kanya. At the young age of Marilyn Monroe namatay. Bakit? Nagmapuri sa buhay na hindi niya kailangan si Jesus sa kanyang buhay. Hello? Hindi niya na-enjoy ang buhay niya kahit sikat na sikat siya. The late Beatles, in-interview si John Lennon, isang evangelist ang pumunta, ipinapakilala rin si Jesus. Alam niyo, sabi ni John Lennon, sino ba yung Jesus na yan? Baka nga mas popular kami dyan Hindi namin kailangan yan. 2 shotgun. After nasabihin niya, ang naganap kay John Lennon, patay si John Lennon. Bakit? Nagmamapuring maigi. Hello? Work, high God, and low man position. Amen? Dapat ang position mo, steward lang ng buhay. Ang owner, walang iba kundi ang Diyos. Let His name be glorified in your life and not anybody. Si Jesus ang madakila sa buhay mo, hindi kung sino-sino. Si Jesus lang ang madakila sa buhay mo. Why? Siya nagpahintulot nung mga bagay na tinatangkilik mo sa buhay. Hindi pwedeng magyabang, hindi ko na kinakailangan mag-church. Meron nga akong ganito. Kaya ka dininig, kapatid, na hindi nasunod sa Diyos. Somebody praying for you. Kaya nga sinasabi ng scripture yung prayer ng mga righteous prevail, it much. Makapangyarihan yung prayer ng mga righteous. Kasi yun ang dinidinig ng Diyos. Hallelujah! Papaanong didinggin yung isang taong unrepented ang heart? Proud heart, hindi didinggin ng Diyos yun. Nagmamapuri sa kanya sarili. Nagmamapuri sa kung ano siya meron. Didinggin ba ng Diyos yun? Hello? Ano yung sinasabi nilang yun ang basihan? Pinagpalang buhay. Ang sabi ng Panginoon, hahatulan silang mga unrighteous. Mag-enjoy sila sa buhay nila, gusto nila. O ayaw nilang sumunod sa akin, hahatulan ko sila pagdating ng takdang panahon. Nagtatali-talinuhan, naggagaling-galingan, nagyayabang maigi sa buhay. Ayaw gawin ang aking kalooban. Sabi na ni Solomon yan, the conclusion of whole matter. Hello.
is what? To fear God and keep His commands. Ecclesiastes chapter 12:13. Bakit? Ano mang gawin ng tao, masama, mabuti, isusulit niya sa Diyos. Hello? Tanong, may isusulit ka na ba sa Diyos? Tanongin mo mga katabi mo, may isusulit ka na ba sa Diyos? Amen? Ano yung pinagmamapuri ng tao? Nilalabag niya, ibig sabihin, yung mga righteous people na gumagawa ng kaloob, better yung kanyang buhay than them. Nagyayabang ka doon sa maikling klase ng buhay kumpara doon sa merong dumadaloy na walang hanggan ng buhay. Hello! Magkaiba yun Temporal life at doon sa merong buhay na walang hanggan dito hanggang sa langit. Hindi ka pwedeng magyabang. Hallelujah. Amen po ba? Nakukuha po natin? Hallelujah. How to build and develop God's kingdom here on earth is what? Work high God. Low man position. I-position mo sarili mo kung gusto mong i-build and i-develop yung kingdom of God here on earth. Hindi ka maapektuhan ng trend of this world. Do not conform in the pattern of this world. Sabi ni Paul. Hello? Do not conform. Bakit yung ginagaya yung buhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos? Ang dapat ginagaya nyo, yung mga taong may pananampalataya sa Diyos. Kasi yun ang kinalulugdan ng Diyos. For His eyes are on the righteous. Tinitignan ka na, Lord. Hallelujah. Kung ano ginagawa mo. Amen? Tingnan mo nga katabi mo, sabi mo, tinitingnan ka ni Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Nakukuha po ba natin? How to build and develop God's kingdom here on earth. Work high God. Low man. Position. I-position mo sarili mo. Kung gusto mong i-develop and i-build yung God's kingdom here on earth, kailangan marunong kang manindigan. Amen. Hindi ka mampiplease ng tao. Kung meron kang ipiplease, let the name of the Lord, amen, ang ma-exalt sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! The Father, ang ibig sabihin po nito sa verse 9 is what? The one who imparts life and He is committed on it. Di ba yung Father, lahat ng bagay pinrovide niya sa buhay, di ba, nila Adam, nila Eve. Wala pa naman pong comparison sa isip ng mga tao before. Kasi bakit? Wala pa naman kasalanan Ano yung kukumpara nila sa isip nila? Wala pang identification ng between good and bad. Wala pa. Pure ang mind nila Maganda kalagayan nila, walang kasalanan. So walang comparison ng good and bad. Nangyari yung comparison ng good and bad after, nagkasala sila. Sabi ng Diyos, mabubuksan ang isip nila. Hindi ibig sabihin tumalino sila, no. Ang safety measure may comparison. Para yung tao manumbalik doon saan? Sa original na kalagayan ng buhay, which is good. Hello? Amen? Kaya pagkain ni Eve, pasok yung kasalanan. Nahihiya na sila sa isa't isa. Hinahanap sila ng Diyos. Ano sagot ni Adam? Sabi niya, dito po kami. Saan kayo? Nandito po kami. Hindi alam ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, magsabi kayo ng totoo. Nasaan kayo? Ano ginawa nyo? Gusto ng Diyos, di ba? Pag nagkamali, magko-confess. Tama? Tama po ba? Kaya nga sinasabi ni John if you confess na ikaw ay nagkasala, humingi ka ng tawad sa Diyos, God Himself ay magpo-forgive ng iyong kasalanan. Ano mang bigat ng kasalanan ginawa ng tao, patatawarin siya kung siya'y hihingi ng taos puso. Amen? Ng kanyang kapatawaran sa Diyos. Amen po ba? Nakuha po natin? Nakuha po natin? Sabihin mo nga sa katabi mo, kumain ka ba kanina? Sabi ba nung iba, pag nag-amen, Amen.
Parang hangin lang yung umaano. Amen! O yun, nadagdagan ng dalawa. Amen. Hallelujah! Dami kasing proud heart meron eh. Pag nakatanggap ng kung anumang bagay, pinagmamapuri, kanya galing yon. Mahusay kasi siya, magaling kasi siya. No! Somebody praying for you. May unrepented heart ka, paano ka pakikinggan ng Diyos? Somebody praying for you. Kaya nga hindi pa dumadating ang Panginoon. Why? The Christian's praying! Alisin mo yung Christian, susumpay na itong daigdig na to. Wala na nanalangin eh. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, hello? Tapos na-open kayo sa pastor? Kaya nga may dumadalo sa inyo, nananalangin yung pastor sa inyo. Ba't naman kayo maiinis sa akin? Ba't naman kayo magagalit sa akin? Ako nga kakampi nyo. Hindi ko naman sinabing masumpa kayo. Wala akong sinasabi niyan sa Diyos. Lord, nawa ang buhay niya, Panginoon. Ma-identify niya yung right pathway. Matahak niya yung landas ng pagtatagumpay. Panginoon, ingatan mo siya. Patubay siya. Magabayan mo siya. Kahit matigas ang ulo niyan. Hindi ko naman pwedeng palambutin mo nga. Baka nga biglang lumambot eh. Wala ng buhay yun. Hello? Nakuha po ba natin? Kaya pasasalamatan niyo yung pastor. At sino mang mga leader niyo na nangangasiwa sa inyo. Kasi why? Sila yung walang sawang nananalangin. Amen. For your sake. Na ikaw na mismo na walang kagana-gana na gawin ang kalooban ng Diyos. At ang nakakahawa sa iyo yung trend of this world. Enjoy na enjoy mo. Sabi mga sa katabi mo, kamusta ka ngayon? Sabi naman ng kinausap, mabuti kaysa kahapon. Hallelujah! Amen? Yung father sa original na pagkakalimbag, pater, P-A-T-E-R. Ang ibig sabihin, the nourisher, the protector, the upholder. A male parent, immediate male ancestor, parents, both mother or father. Kasi ang Diyos, wala namang kasarian eh. Amen? Tawag sa kanya, Father. Ancestor for Father. Jesus begins with an expression of worship and adoration. Tingnan natin na hinihimay ko po itong word by word na atin pong pinag-aaralang salita. Hallelujah. Sabi niya dito sa Matthew chapter 6 verse 9, sabi niya dito, the word, ito after this manner, therefore pray ye, our Father which art in heaven, hallowed. The word hallowed. Tingnan nyo. Maraming mga tao disrespectful sa Diyos kasi hindi naiintindihan yung word na hallowed. The word hallowed, ang ibig sabihin is what? It means honored, holy, be kept as holy. So ibig sabihin, every time na yung tao tatawag sa Diyos, kinikilala niya yung kabanalan ng Diyos. Mga kapatid, walang pwede, amen, na mabuhay na nilalang sino man sa atin in the presence of God's holiness. Nobody. Hello? Amen. Amen, wala. Kaya nga walang pwedeng tumingin sa Diyos eh. Pwede niya ikamatay. Yung pagtingin niya sa Diyos, yun ang ibig sabihin, significant ng holiness of God. Kaya sa Isaiah, sinabi ni Isaiah, nung pumasok sa temple, nung maranasan ni Isaiah yung divine presence of God, sabi niya, wow! Wow to me! For I have unclean lips. The question is, who told Isaiah na meron siya unclean lips? Siya lang naman dun sa templo? Yung tao, paglalapit sa Diyos at naranasan niya yung kabanalan, hindi pwedeng hindi siya magre-repent. O Panginoon, patawarin mo ko. Yung kabanalan niya isa-saturate lahat ng dapat niyang daluyan. Amen? Iniimbestigahan ng presensya ng Panginoon kung ano meron sa iyong puso, ano meron sa iyong isip, ano meron sa iyong katawuhan. I-scan ka niya. Hello? Tapos magpe-pray ka sa Lord. Panginoon, alam mo, nangunguyakoy ka pa. Disrespectful in the presence of God. Hello. Sabi mo nga sa katabi mo, hello. Ano? Nakikita natin.
Are you promoting the kingdom of God? Or are you promoting the fallen world? Kanya kasi ang mga fallen world bugoy-bugoy Hindi nga marunong magsimba yung mga yan Hindi nga marunong mag-pray yan Nakikiprayer lang yan Nakikitawag ng Lord yan Hindi naman talaga kilala si Lord Hello? Pero tawag kay Lord, Lord. Pero tingnan mo buhay, ayaw sumunod kay Lord. Oh. Hello? Kaya once we enter in the presence of God sa prayer, ay matindi mga kapatid, hallowed be your name. Ibig sabihin talagang, Panginoon, patawarin mo ko sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang na nagagawa sa iyo. Titiyakin ko, pag alis mo sa presensya ng Panginoon, pagkatapos mo mag-pray, magbabago ka. Bakit hindi ka nagbabago? Paulit-ulit yung buhay mo na ganyan. Ba't wala kang conviction? Ibig sabihin, mali ang paglapit mo sa Diyos. Kung tama, nabago ka na, matagal na. Hello? Hello? Is it me you're looking for? I can see in your eyes. Titiyakin ko kapag yung presensya ng Panginoon, naranasan mo, sinabi mo, hallowed be your name! Oh, Panginoon, patawarin mo ako. Nagyayabog ako sa buhay ko, Panginoon, dami kong pagkakamali. Yun ang ibig sabihin ng hallowed be your name. Hindi ka makakatagal sa presensya niya. Titiyakin ko, lahat ng tinatago mo, lalabas. Yung mga sama ng loob. Amen? Kung saan lalabas, ang lalabas yan. Hallowed be your name. Hindi natin naiintindihan kasi. Sinasa ulo lang natin Hindi natin sinasa isip at sinasa puso. Pag ang Diyos nagpahayag sa'yo, titiyakin ko sa'yo, hallelujah, may paglalagyan ka. Amen? Amen po ba? Why? Gusto ng Diyos, padaluyin yung pagpapala niya sa'yo Bakit? Anak ka niya. Anak ka niya. Kaya wag kang maapektuhan ng mga nagyayabang sa buhay. Sabi nila, mayroon kami, mas mayaman nga kami sa iyo mas tanyag nga kami sa inyo, mas ganito nga kami. Sa daigdig, payabangan. Hello? Sa Diyos, papakumbabaan. Amen. Sa daigdig, payabangan. Pagandaan ng kilay, pagandaan ng buhok, pagandaan lahat. Tingnan mo kilay niya, hindi naman bagay. McDonald. Pakailan mo. Ikaw naman, mukhang Jollibee. Amen. Okrayan dito Dito hindi. Dito appreciation sa kingdom ng Lord. Amen. Bakit? The more you humble down, itataas ka ng Diyos. Amen ba? The more na ikaw ay nagpapakumbaba, itataas ka ng Panginoon. Hallelujah. Kakarampot na husay galing, nagyayabang maigi, kingdom ng world ang sinusulong mo sa buhay mo, not the kingdom of God. Are you establishing, developing the kingdom of God in your life? Work high God, low man position. Bakit ka pinadala sa mga pinagtatrabahuhan mo? I-promote yung high God, low man position. Kasi why? Unstable yung kalagayan ng buhay nila. Panayabang lang meron. Hungkagang buhay. Pag nawala dito, iaasa pa sa mga naiwan. Ipanalangin ang aking kaluluwa. Kita mo yan? Nagyabang ka sa buhay mo, tinubos ka ng Panginoong Jesus, hindi ka naglingkod sa Panginoong Jesus, tapos nung namatay ka, di ba, ibibilin mo pa kaluluwa mo? Hello? Marami kaming angkan. Titingin ng Diyos yung aming panalangin. Sino may sabi sa'yo? Sino nagturo sa'yo niyan? Nakikiusok Magsaliksi ka. Yan ang dapat mong tuklasin, yung kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Hello? Hindi mo kasi alam yung hallowed. Kaya panayabang ka meron. Pero kung alam mo yung hallowed, magpapak
Kung baba ka, titiklop ka sa Diyos. Hindi mo kaya. O Panginoon. Panginoon. Hello? Yun yung word na, hallowed be your name. Yung your reverent awe to God. Tinitignan mo yung kalagayan mo, wala akong pwedeng ipagyabang sa buhay ko, Panginoon. Hello? Yung ganda, konti lang yan. Makeup yan. Ito, wala, Panginoon. Ganon. Yung hallowed be your name. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, hello. Nakuha natin? Hallowed means live God or keep lifting God's name while gladly humbling yourself before God. So wala kang pwedeng ipagyabang in the sight of God because you believe that everything I have, Lord, sa buhay kong ito, it came from you. Amen. You are the owner of everything I have. Amen. Even yung life ko, ikaw may gawa. Kaya wala akong pagyayabang po sa iyo, Diyos. Amen? Yun ang ibig sabihin nun. Na sinasabi ng Panginoong Yesus, Our Father, which art in heaven, hallowed be your name. Amen? Kaya nga si Jesus hindi nag-promote ng kanyang ministry. Hindi nag-promote ng, di ba? E di dapat gumawa siya ng church. No? Ipinangalan niya, Jesus Christ Church Ministry. Di ba? Wala siya ginawang ganon. Di ba? Meron ba siyang building na nilagyan ng ganon? Wala. At sinasabi niya always sa mga tao, I am here to do the will of my Father in heaven. Lagi niya sinasabi, my agenda is to do the will of my Father in heaven. Amen? Pero dakila siya. Popular siya during that time. Amen? Kahit siya pumunta, hinahabol siya ng mga tao, pero never ever ipinagmapuri niya yung kanyang sarili and even the ministry na meron siya. Hindi niya pinagmapuri. Ang lagi niyang pinopromote is what? The kingdom of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, Hallelujah. Hallelujah. So every time you say to God, hallowed be your name, there is something na nagmamanifest sa'yo. Sinasaturate niya kung ano ka meron. Hallowed be your name. Panginoon, patawarin mo ako sa akin. Yun ang kasunod nun eh. Para ka nauupos na kandila in the sight of God. Amen. And nag-humiliate ka. Kahit ano kalagayan mo, kay engineer ako, kay manager ako, kay ano ko, mag-humiliate ako sa Panginoon because hallowed be your name. Yun ang ibig sabihin, Panginoon. Kinikilala ko kataasan mo, kadakilaan mo, kabanalan mo. Hallelujah. You are the owner of the heavens and the earth. No? Hello? Mantalang yung tao kung kausapin mo, Panginoon, biro mo, yabang eh. Hindi marunong magrespeto sa Diyos eh. No, di ba? O para yung, kasi hindi niya sure yung kanyang panalangin ay didinggin ng Lord, di ba? Kasi punong-puno ng galit, puot. Oh, sister, pakipanalangin na. Brother, pakipanalangin. Oy, pakipanalangin dyan ha. Ang daming katuwang sa panalangin eh. Oh. Kasi why? Hindi niya sure, totoo. Amen. Na yung kanyang panalangin didinggin. Why? There is something wrong sa kanyang puso at kanyang isip. Lagi nagmamapuri sa sarili, nagmamapuri sa tao. Hello, hindi Diyos ang iniisip. Hindi Diyos ang nasa puso. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, hello. Are you happy? Amen. Tanungin mo nga sa kanya, happy ka ba? Nakatabi mo ko? Amen. Hallelujah! Amen. Palakpakan natin si Lord. In verse 10, sabi doon, God's desire being done on earth as it is in heaven. We are praying that God used to do His will. Ano sinabi niya sa verse 10? Thine kingdom come, thy will be done here on earth. Ba't ka ba lumalapit sa Diyos? Kasi yung gusto mo, di ba, pinagpipilitan mo.
Amen. Kaya hindi ka masiyahan po. Panalangin ko to. Panalangin mo. Panalangin mo. Panalangin mo. Para lahat yan, oh. Kasi yung gusto mo ang masunod eh. Hindi yung kalooban ng Diyos. Kasi hirap na hirap ka ngayon, Kristiyano ka. Paano po bang malalaman ang kalooban ng Diyos? Ay, ano? Linaw-linaw sinabi ni Jesus. When you pray, hindi kalooban mo masunod. Kalooban niya masunod. Kaya pag hindi nangyayari kalooban niya, ayaw na mag-pray. Hello. Nawawalaan ng tiwala doon sa nagtiwala sa Kanya. Nagtiwala Diyos sa iyo eh. Kahit ano ka, pinagtiwalaan ka niya. Ba't ikaw, hirap na hirap magtiwala sa Kanya. Ibinigay niya ang buhay niya sa iyo, tapos ikaw hirap na hirap magtiwala sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, ganun ka ba? Nakukuha natin. Hinihimay natin eh. Amen? Ganyan po ako mag-aral eh. Mahimay. Ayaw ko yung basang comics lang. Amen ba? Gusto ko po talagang naiintindihan ko, binabasa ko. At ayaw ko mangaral na papogi lang. Humusay ah. Ano ako? Dynamic preacher to. Ayaw ko nung ganun. Hindi naman ako motivational speaker eh. I am a preacher. Amen. Ang dala-dala ko is what? The kingdom of God. Let the kingdom of God be established in the life of every man. Kailangan i-develop, kailangan i-build yung kingdom of God sa buhay ng maraming tao. Amen. Kasi why? Doon sa kingdom ng Lord may joy. May genuine happiness. May genuine peace. May genuine lahat ng iyong hinahanap sa daigdig. Sa fallen world, wala. Mayroon saan? Sa kingdom of God. Bakit? Sino ruler doon sa kingdom of God? None other than Jesus Himself. Di ba? Come to me, all you and weary and burden, and I'll give you rest. Eh, ayaw ng tao. Kaya walang rest. Ligalig sa buhay. Ayaw. Sinasabi ni Lord, come. Ayaw. Gustong-gusto doon sa fallen world. Oh. Amen? Kaya ano ang ginawa ng devil? Oh, okay. Sige, ayaw niyo lumapit. Kaya gumawa siya ng paraan. Hiniram niya yung word of blessing. Kinuha niya. Ikinabit niya ngayon doon sa mga dakilang tao. Oh, na hinahangaan ng mga tao. Oh, yun ang inakala nila. Oh, bakit yung bless? Samantalang ako, Christian, hindi. Oh, kita mo, affected ka. Kasi why? Hindi ka kasi nakabase dito eh. Pag ito basihan mo, amen, ma-identify mo. Hindi. Amen? Hindi ganun. Amen po ba? Amen. Kaya nga may awit, di ba? In your presence, there is fullness of joy. In your presence. Ano yung susunod doon? There's the new wine and oil. And in your presence is where I long to be. Di ba? Gusto ko na manirahan. Yung tao ligalig sa buhay dito sa daigdig pag ang naka-apekto sa kanya yung basic needs. Di ba? Lagi kong ini-illustrate yan eh. Yung basic needs, yung mga tao raw na ang intention lang, di ba? Drinking, shelter, clothing. Yan daw yung mga pagans. Ang ibig sabihin ng pagans, no God at all. Di sila naniniwala na ang Diyos may kakanya na magkaloob ng kanyang pangangailangan. Hindi! Ba't kinakailangan ko pa magsimba? Ba't kinakailangan ko pa magbasa ng Bible? Hindi! Hindi! Mahusay ako, magaling ako. Tirahin ko na yan. Nasa Diyos awa, nasa tao gawa. Tama naman yun in the sense. Amen. Pero pag hindi mo in-identify ang kalooban ng Diyos, ano yung ginagawa mo? Lakas mo yan. Amen ba? Sa panahon na ayaw mo sumunod sa Diyos, gumagamit ka ng lakas mo. Tandaan mo, yung lakas mo, mauubos. Huwag mong ipagmapurian. Huwag mong ipagyabang yan. Maaring ngayon malakas ka, pero hindi mo alam bukas. Sa susunod na araw. Kasi minimiss mo yung buhay mo eh.
Hindi naman yan ang gamit, pero doon mo ginagamit na, lagian eh. So, ibig sabihin, nakukulangan yan. Amen? Kaya isang araw, hihina ka. Amen? At mawawalan ng gana sa buhay. Yun ang sinasabi ni Solomon. Kasi nagpapatotoo sa Solomon. Bakit? Nasumpungan na kaya niya yung maging mayaman siya. Nasumpungan na rin kaya niya at naranasan na rin niya na maging na maging tanyag siya. At naranasan niya rin niya nung napaka-popular niya eh. O, di ba? Kaya sa sobrang kapopularan niya, di ba, inignored niya yung kingdom of God. Isinulong niya yung fallen world. Sino na naka-apekto ng buhay niya? O, di ba, yung mga napangasawa niya kung sino-sino, yun na naka-influensya sa kanya. Wala nang godly values yung ginagawa niya. One day, he found out himself, di ba? Bigo na sa buhay. Wala na yung inner joy. Nagtitika na siya. Amen? Kaya nga sinabi, remember your Creator in the days of your youth. Habang meron pa kayong lakas, habang meron pa kayong gana sa buhay, remember your Creator in the days of your youth. Establish, amen, develop the kingdom of God in your life. Hello? Huwag yung fallen world, hihina ka dito sa fallen world. Amen ba? Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Hallelujah. So, yun ang sinasabi, thine kingdom come, hindi ang kalooban mo masunod. Sabi niya, thine will be done. Not ours be done, but let God's be done. I mean, hindi yung kalooban mo. Kaya every time na ikaw ay lalapit sa Diyos, isinasangguni mo muna yung iyong kahilingan. Kung ito ba ay kalooban mo o hindi para sa akin. Hello? Pag ganon, maiintindihan mo yung kahalagahan ng panalangin. Kasi one way lang kasi tao eh. Kaya siya lumalapit sa prayer. Amen? Bakit? May gusto siyang makuha mula sa Diyos. Kaya hindi niya na-enjoy ang prayer. Bakit? Kasi nabibigo siya paulit-ulit, hindi niya nakukuha yung kanyang kahilingan sa Diyos. Kasi nga why? Iba motibo eh. Ayaw ng Diyos na mapahama ka. Mahal ka niya eh. Amen pa? Sabi mga sa katabi mo, mahal ka kasi ng Diyos. Alam niya ang best para sa'yo. Jesus Christ taught, it not to all men, but to His disciples. And it is the prayer adapted only to those who are the possessors of grace. Kaya ang dinidinig lang ng Lord, yung mga mayroong nag-repent sa Diyos. Yung humingi ng tawad sa Panginoon, nanumbalik sa Panginoon, Lord, nag-declare, Lord, Ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Yung mga yung mga possessor of grace, yun ang dinidinig ni Lord. Kung nangyari na yan sa buhay mo, so pakikinggan ka ng Panginoon. Huwag ka magdadoubt na pakikinggan ka ng Diyos. Kung hindi pa dumadating, tingnan mo, check mo yung motibo mo. Amen? Kung hindi pa rin dumadating, meron timetable ang Lord. Amen? Na itinuturo sa'yo para matanggap mo. Enjoy mo yung presence niya. Amen ba? Hallowed be your name. Thine kingdom come. Your will be done. Here on earth, as it is in heaven. Hello? Mangyari yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban mo. Hindi yung kalooban nila. Kalooban ng Diyos ang mangyari sa'yo. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, naiintindihan mo kapatid. Hallelujah. The lips of the ungodly man is entirely out of place. Hindi papakinggan yun. Hindi pwede silang magyabang. Parehas lang naman. Kami nga, mas maunlad nga kaysa sa inyo. Kasi nga may lakas kang ginagamit. At iba yung paraan ng iyong pagkuha. Di ba? Lahat ng mga taong hindi sumusunod sa Diyos, may mga practices yan eh. Di ba? Ang mga practices niyan, hindi tama doon sa panuntunan ng Diyos. Kaya madali nilang nakukuha. Tama? Shortcut sila eh. May mga estilo sila na ginagawa para makuha nila yung mga bagay-bagay dito sa daigdig. Tama, no? Kaya kahit maging dakila sila, isang araw, magka-come up sila saan? Di ba? Haharap sila sa Diyos. Wala silang isusulit na kung saan ipinag-uutos ng Panginoon. Tama? Nakukuha po natin?
Hallelujah. So high God, low position, build the following. Una, build a life that honors God and build a life that keep God holy. Ano po ang sinasabi sa Proverbs 22 verse 4? The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor life. Pag ang Diyos ang pinagmamapuri mo sa buhay mo, ipinopromote mo yung work, high God and low man position, the Lord will reward you. Amen. Bibigyan ka niya ng reward. Bakit? Nadulugod siya sa iyo eh. Pinapakilala mo siya eh. Nakikilala ang Diyos sa buhay mo eh. Dire-reward ang kanya. Hello. At isang araw itataas ka niya kasi nagpapakumbaba ka, itataas ka niya. Hello. Know your position. Pumosisyon ka sa tamang posisyon. Hindi yung kung ano-ano, doon ka. Amen. Yung identity ng Panginoon dapat nakikita sa'yo, the image of God. Lumalakas yung buhay mo kasi why? Nagpa-practice ka ng righteousness. Pag ang isang tao nagpa-practice ng righteousness, tandaan nyo, walang katatakutan yan. Hello? Kaya yung tao puno ng takot, bakit? Nampiplis ng kapwa-tao. Amen? Pero pag hindi, Diyos ang pinapupurihan niya, hindi. Sasalita lang ako na ano. Gagawa lang ako ng tama. Hello? Gagawa lang ako ng tama. Magpa-practice lang ako ng tama. I know the Lord ang nakakakita sa akin. Pagpapalain niya gawa ng kamay ko. Pag ang Diyos ang nagbukas ng pinto, walang pwedeng magsara. Pag sinara ng Diyos ang pinto, wala rin pwedeng magbukas. Pag ang Diyos binuksan ng oportunidad sa iyo, walang pwedeng pumigil, dadalo yan sa iyo. Hello, palakpakan natin ng Lord. Hallelujah! Kahit pagplanuhan ka ng kung ano-ano, bibiguin ng Panginoon yan. For God, if God is for us, amen, who can be against us? Nobody. Hallelujah. Amen. Even the devil, hindi niya kayang pigilan yung gusto ng Diyos na dumaloy sa iyo. Amen ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, pagpapalain ka ni Lord. Amen. Amen. Hallelujah. How, high God, work high God, low man position, build the following. Ano yung pangatlo? Build a life that not please, not to please man, but please God. And build a life that hold on hidden nature, character, and personality. Galatians chapter 1 verse 10, for I am seeking the approval of man or of God, or I am trying to please man. If I were still trying to please man, I would be, or I would not be a servant of Christ. But mus kine-claim na Christian ka, hindi ka naman nagbibigay ng papuri sa Diyos. Hindi ka pwede, kumbaga kulorum ka. Amen. Hindi ka legit, dabarkads. Hello. Amen. Merong legit. Sa daigdig na ito, amen, merong legit na son of God. Children of God. Yung mga taong nagrepent sa kanilang mga kasalanan at nagsisikap makasunod sa kalooban ng Diyos, yun ang mga legit. Hallelujah. Yun ang may mga karapatang tumawag na Aba, Aba, Father. Hallelujah. Amen. Hindi nakikitawag lang. Di ba sinabi ng Panginoon, John chapter 7, 20, 21, not who called me Lord, Lords will enter into the kingdom of God in heaven, but those only who follow and obey the will of my Father in heaven. Sila lang yung papasok doon sa kingdom of God. Hindi yung nagkukunya-kunyarian lang. Hallelujah. Amen. Tingnan mga katabi mo. Praise God. Salamat sa Panginoon. Nakilala natin ang Panginoong Jesus. Sabihin mo sa Kanya, praise God, nakilala natin ang Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah! Kahit i-claim nila yan. Kahit i-claim nila yan. Alam at kilala ng Diyos kung sino yun sa Kanya. Amen? 1 Thessalonians chapter 2 verse 4, for we speak as messenger approved by the Lord. He be entrusted with the good news. Our purpose is to please God, not people. He alone examined the motives. The motives of our hearts. Inaalam ng Diyos ang motibo ng iyong puso.
Hello? Kaya alam niya kung ang pinagmamapuri mo ang pangalan ng Panginoon sa iyong buhay or meron ka bang motibo. Lalo na sa paggawa ng mabuti. Kung may motibo, nako, ligwak yun. Amen? Amen? Amen ba? Hindi doing goods alone. Kailangan yung doing good mo, merong connection, right connection with God. Hallelujah. Para mag-count yung iyong good works. Hindi by good works maliligtas ang tao. Hello? Sa relasyon sa Panginoong Hesus, maliligtas ang tao. Hello? Amen? Kaya ito yung bagay na dapat nating aralin mga kapatid. Am I building, developing the kingdom of God in my life here on earth? Or, hello, partaker ka ng expansion ng fallen world. Promoter ka ng fallen world. Di ba? Kaya nga, gusto nyong, bawa, yung mga anak nyo, matuto, isang araw, gusto nyo, pangarap nyo, di ba? Na umawit sa Panginoon. Maging song leader. Di ngayon pa lang i-train nyo na. Kung ano tinuturo nyo kasi eh. Kaya, doon sa kanyang compartment ng isip, ang nare-rehistro, yung fallen world. Kasi yung trend ng fallen world, ang pakakanta ba naman, yung kanta ng ganito, ganyan, ganyan. Di ba? Kaya yung compartment ng utak niya para i-receive yung kalooban ng Panginoon, maliit. Madali nang di ba, madaling malimot kasi malaki yung compartment na kung saan may naintindihan at naunawaan siya. Doon saan? Trend ng world. Ginagaya natin sa sarili natin. Samantalang binigyan na tayo ng kapangyarihan ng Panginoon and rights para ituro yung tama doon sa mga taong gusto nating akayin sa Panginoon na magpo-promote ng pag-expansion ng God's kingdom here on earth. Amen ba? Amen? Kung may magba-viral, kaya ako nagda-live stream eh. Hindi gusto ko mag-viral. Hindi. Mas doon ako makita nga sa pangangaral ng salita ng Panginoon kaysa kung ano-ano pinaggagawa ko. Sa tingin nyo, makita nyo ako nagtik-tiktok. Ano sabihin nyo? Yak naman si pastor. Ewan ko kung pumunta pa kayo dito. Ang sago. Nagaganon-ganon ako, mag-viral lang. Papakita ko yung ab ko, wala naman. Sabihin nyo, yak si pastor. Pero pag kayo, pwede. Hello. Kahit yung paghihinuko nyo, nakaano eh. Pera-pera na buhay eh. Hindi na gamitan ng pananampalataya eh. Pera-pera na, why? Trend ng world eh. Di ba? Sa huling panahon, magiging greedy tao. Alam nyo ba yun? Kung nagbabasa ka ng scripture, alam mo. Amen? Ano pinasisikat mo? Yung trend ng world, hindi yung kingdom ng Panginoon. Kristiyano ka. Anak ka ng Diyos. Hello. Kung alam mo yung hallowed, di dapat hindi ka nananatili sa mali. Aalisin mo agad yan, Panginoon, patawarin mo. Kamali po ako. Patawad po, Panginoon. Ayaw ko po magkasala sa'yo. Amen? Gusto ko pong laging nalulugod ka sa akin. Amen ba? Kaya wala kayo susulong na mali sa buhay mo. Huwag mo ipapakilala yung hindi ikaw. Dapat ay papakilala mo si Kristo sa buhay mo. Yung binagong buhay ni Kristo. Yun ang dapat makilala ng mga tao. At pag yun ang nakilala ng mga tao, yung mga tao nakakilala sa'yo, lalapit kay Kristo. Kasi nakita yung binagong buhay mo. Pero pag hindi nakita yung binagong buhay mo, lalayo sila kay Kristo. Bakit? Ikaw nga eh. Nauna ka nga sa akin ba't ganyan ang buhay mo? Sumbatan ka pa niyan. Amen? Sabihin pa nga nila sa'yo, mas mabait pa nga ako sa iyo eh. Hello. Sabihin mo nga sa katabi mo, hello. Amen ba? Gusto mo magamit ng Panginoon? Kaya nga sinasabi ko, gusto mo maging mga awit ng Panginoon? Umawit ka ng umawit ng kanta niya. Pag hindi, nakakot ka ng attention ng mga tao. Bakit? Dadaluyan ka ng anointing ni Lord. Hallelujah. Magsasayaw kayo na magsasayaw na ang papuri sa Diyos. Pag hindi dumalo yung
Isang araw nagba-viral kayo eh. Ang nakikilala si Jesus. Hallelujah! Walakpakan natin si Lord. Yan pala trend ng world. O, di ba? Ano tapat mong gawin? Di ko kopyahin yan. Mag-i-establish kami ng kingdom ng Diyos. Kingdom builder ako. Kingdom developer ako. Hallelujah! Amen ba? Magmamapuri ko ang Panginoong Jesus sa buhay ko. Nakukuha po natin? Colossians 3:23, work willingly at whatever you do as though you were working for the Lord rather than for people. So, ibig sabihin, di ba, pinaghuhusay mo yung ginagawa mo. Kung ikaw involved sa ministry, pinaghuhusay mo. Ano man ang ginagampanan mo, pinaghuhusay mo. Why? I'm doing this for the glory of God. Hindi para mapapurihan ka lang ni pastor o sino man. Huwag nyo ipiplis si Pastor Ding. I-please nyo si Lord Jesus. Kasi ako rin nagsisikap i-please si Jesus. Ang Panginoon eh. Nagsisikap ako kaya ako, amen, walang malayo, walang hindi, basta gawain ni Lord yan, sige lang ang Panginoon. Basta makilala ka ng mga tao, basta mapapurihan ka, gawin ko yan. Nag-enjoy ako, nagawin ang kalooban ng Diyos. Dapat, sabihin mo, dapat ganun ka rin. Ganang-gana ka sa mga bagay dito sa daigdig, pag sa Lord, tamad na tamad ka. Samantalang to mga to, wala naman pananampalataya yan sa Diyos. Paano kakilala sa Diyos yan? Ikaw rin naman pala nagiging dahilan para sila hindi lumapit sa Diyos eh. Ikaw na tinawag ng Panginoon para makilala nila Diyos eh, ayaw mong gawin. Di ikaw ngayon na na-influensyahan. Amen? Work high, God, low man, position. I-position mo ang sarili mo. Alam mo, ang position mo. Kay Kristo ako. Kung kay Kristo ka, dapat promoter ka ng pagtanghal ng kanyang pangalan sa buhay ng ibang tao. May maliligtas, may kikilala sa Panginoon, may gagaling, merong sasaya, merong, di ba, magagrant yung kanyang kahilingan, may mga miracles na magaganap. Kasi why? You work high, God, low man, position. Hallelujah. Amen? Tandaan nyo, walang aksidente sa Diyos. Lahat tinakda ng Lord. Bakit ka naging teacher? Bakit ka naging engineer? Bakit ka naging nurse? Lahat yan, tinakda ng Diyos yan. Walang aksidente sa Diyos. Kaya huwag kang magmamapuri lang kung ano lang ang kalagayan mo. Dapat thankful ka sa Lord. Lord, salamat sa iyong biyaya. Amen. Daluyan mo ako. Hallelujah. Amen. Amen ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, naintindihan mo ba? 1 Corinthians 10:31, so whether you eat, drink, whatever you do, do all for the glory of God. Amen, no? Kahit saan ka pumunta naman ang ginagawa mo, do it all for the glory of God. Hallelujah. Papasalamat. Nag-a-appreciate kami ng ginagawa ng Lord. Ito, may breaker. Para yung work high, God, low man position ay hindi maganap sa buhay ng tao. May breaker yan eh. Ano yun? Una, loving this world so much and not God with all their heart, soul, and strength. Hindi tinuturo yung batas ng Diyos eh. Di ba? Sa kanyang mga mahal sa buhay, matututunan nga niyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, gusto niyo mag-TikTok yung mga anak nyo, pag-reciting ng Bible, pakantahin nyo ng pakantahin ng Christian song. Hallelujah. Amen. Ako, tuwan-tuwa ako doon sa yung Amerikana ba yon? Sa ganitong bansa, ganito. Sa Pilipinas, ganito. Yung good morning sa ibang bansa. Sa Pilipinas, ganito. Oy, mare, chismis? Tuwan-tuwa ako doon sa batang yon. Biba. Sabi ko, kung ganitong kabiba, di ba, ang ituturo ay, nakokot yung attention ng maraming tao. Kitang anak mo, maganda, purihin ng Diyos. Amen? Dapat ganon. Hindi yun, nakikiuso lang. Bihira, wag nga. Hindi ka ba, matalino ka ba? Matalino ka eh. Tapos nakikiuso, Kristiyano, pupunta ka doon sa trend ng world. Nakikiuso lang. Ano kaya itsura ko? Ayun, tingnan mo si Sabi ng mga sister, sabi ng mga kapatiran, yak si sister.
Tapos pag nakita sa church, hallelujah, talaga naman kung ano mo, kulang na lang yung mata na, hindi lang luha kasama na yung mata Para na mapaglalabas pala naman ng church panay TikTok Si pastor, pag napapanood, sinuswipe ko na agad. Ako po, si kapatid. Ano, may pinagdadaanan na naman. Ang sakit sa mata Hello. Di ba? Biyaya ng Diyos si buhay papastor nyo Abot-abot na sama ng loob. Amen. Amen. Sabi ko kung todo yung pangangaral mo, bahagya na nakakaintindi. Amen? Ang gusto ng Lord, tayo ay madatnan na walang batik at dungis. Hindi ko naman aral yan Hindi ko naman turo yan. Tinuruan ko ba kayo dito at sinabi ko, at kayo po ay mga kapatid, kayo ay mag-TikTok, ha? Ako'y natutuwa habang ako'y pinapanood. Nag-enjoy ako. 10 beses ko kayong pinapanood. Wala, pag nakita ko kayo, Panginoon, ginagaya yung sanlibutan. Dapat ang pinopromote natin yung expansion of God's kingdom. You are a builder and developer of God's kingdom here on earth. Amen? Work high God, low man position. Amen. Amen. Lahat ng mga nakakaintindi, sumigaw ng hallelujah! O ano pa ang breaker? Man pleaser rather than God. Hindi na yan. Amen? Luma na yan Di ba? Piniplease yung tao. Dapat ang piniplease Diyos. Ano pa? Kasunod, living on fleshly desires, not on spiritual things. Tingnan niyo po. Sabi po sa 1 John 2:15, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Amen? Pagka mahal mo yung mga bagay meron dito, wala yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Wala. Kasi enjoy mo Enjoy mo yung mga habit dito. Enjoy mo yung mga, di ba? Parts! Enjoy mo. The love of God ay wala sa'yo. Amen? Sino yung nagmamahal sa daigdig, labis? Hindi raw. Enemy of God yan. Amen? Pinipreserve tayo ng Lord para sa kanyang pagbabalik Matthew 6:1, watch out. Sabi dito, don't do your good deeds publicly to be admired by others, for you will lose the reward from the Father in heaven. Pag nagmamapuri ka, gumagawa ka na mabuti, gusto mo lang makilala, wala ka ng reward na tatanggapin. Kasi pinapakilala mo sarili mo. Hello? Gumawa ka ng mabuti kahit walang nakakaalam. Diyos ang nakakaalam. Re-rewardan ka ni Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord. Gagawa ka ng mabuti, ilalagay, tatatak mo pa mukha mo. Hello? Amen? Parang pamumukha mo. Ito, ibibigay ko sa iyo dito. Pag buklat mong ganito, nakita, ang mukha ni ano? Pati ba naman sa takip, nandun pa rin ang mukha mo? Hello? Amen? No need. Kung magbibigay ka, taos puso, walang kapalit. I'm doing that thing for God's glory. Amen, tao. Ito po, pang batch 9 na po to. Maraming mga, di ba? Salamat kala yung mga parents po natin nandito. Pero yung other parents, di ba? Hindi mo magpasalamat, okay lang. Di ba? Ang mahalaga, we did our part, amen, sa buhay nila. Amen. Hindi man pasalamatan tayo, okay lang. Walang problema. Ginawa natin yung very best. Amen, sa kanila. Amen, nandiyan yung teacher natin, nandiyan, magdadagdag pa tayo. Ginagawa natin yung very best para sa kanila. Kung appreciative nila, fine. Di ba? We are doing these things for the glory of God. Amen? Sinisikap natin na ipakilala sa kanila ang Panginoon. Romans 8:8, those who are in the flesh cannot please God. Hindi. Hindi kailanman malulugod ang Diyos pag ang flesh ang nanalo. Pag lamang ang flesh, yung spiritual niya, pababayaan niya.
Amen? Walang gana yan mag-pray. Walang magana yan magbasa ng scripture. Walang gana mag-church. Walang gana makipag-fellowship. Walang gana yan. Hindi malulugod ang Diyos yan. Hello? Kasi nadadakila sa kanyang buhay yung sarili niya o kung sino man. Jeremiah 17:5, this is what the Lord says, curse. Kita nyo? Sumpain. Sabi niya, is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. Sumpain sila. Na ang gino-glorify nila, yung kapwa nila tao. Hindi yung Diyos sa kanilang buhay. Sumpain sila. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah. So, ibig sabihin mga kapatid, walang pwedeng magyabang sa buhay. Diyos ang nakakaalam. Amen? Amen? Kaya ano dapat mong gawin? Work hard. Amen? Work, high God, low man position. Amen? Irali natin yan mga kapatid. Promote natin yan. Ang establishing ng kingdom of God ang dapat mahayag. Susumpahin. So, ibig sabihin, kahit magmapuri sila, isang araw, hatulan sila ng Diyos. Amen? Verse 6, that person will be like a bush in the wasteland. They will not see prosperity when it comes. They will dwell in the perched places of desert and salt. Isang araw, they will found out themselves empty na. Amen? Nandun na sa sad point ng kanilang buhay. Amen. Nasukol na sila ng buhay. Kasi why? Nagyabang Kala nila, yung bagay na meron sila, sa husay at galing niya. Mauubos yan mga kapatid. Pababayaan di ba? Alam naman yan ng marami sa atin Yung lumalangoy habang malakas, wag daw sasagipin Kasi pwede kang malunod pag kinapitan ka kung saan man. Hayaan mo munang mawala siya sa ulirat, tsaka mo siya sagapin. Sabi yun Amen? Sa buhay din ng tao, amen, pagka nagyayabang maigi sa buhay, hindi pinapakilaman ng Diyos yan. Amen? Ngayon, sa panahon na lalapit, didinggin ng Diyos. Tama? Nakukuha po natin? Hallelujah. Wise men speak because they have something to say. Fools, because they have to say something. Yung mga wise men, kaya nagsasalita, kasi may gustong mangyari sa buhay mo, magtagumpay ka. Umulad ka. Pero meron din sasabihin yung mga fools, huwag ka makinig dyan. Sino ba siya? Hello. Kaya walang nangyayari sa buhay ng mga disobedient. Amen? Ang pinagpapala, yung mga obedient. Lahat ng mga obedient, shout hallelujah. Amen. Pastor, matagal pa ba? Malapit na. Amen. Hallelujah. Amen. Contentment is natural wealth. Luxury is artificial poverty. Pag nagluho ka sa buhay mo, titiyakin ko, isang araw you found out yourself, mahirap. Baka mahirap ka pa sa daga. Nagyabang ng maikling panahon, pero si sumunod, amen, na mangyaganap sa iyong buhay, kasadla ka na. Huwag mong intayong maganap sa iyong buhay ang bagay na yun. Hindi kalooban ng Diyos, amen, na maganap sa iyo ang bagay na yun. Amen? Why? Kasi ang gusto ng Lord, pagpalain ka niya. Amen? Amen? Our Father, thou art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. Maganap ang kalooban mo dito pa lang sa lupa para nang nasa langit. Dito pa lang, maranasan mo na yung full life. Amen? Yung ganap at kasiyasiyang buhay. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, hallelujah, ready ka sa pagpapala ng Panginoon. In conclusion, hallelujah, sabi ng mga kapatid, salud, ayos na. Praise the Lord, amen. Sabi ng iba, kailan po kaya ma-invite uli si pastor sa ibang church? Sabi po dito sa conclusion, to be a part of building and developing the kingdom of God here on earth is to work high God and low man position. Sinong gustong i-develop yung work high God and low man position? Tumayo po ng mabilis. Hallelujah.
Sa mga kasama po natin sa live streaming, pakiready po yung atin pong mga communion. Mga kapatid, may sinasabi ang scripture. Sinasabi ng scripture, hallelujah, na bago tayo mag-partake ng communion, doon sa mensaheng napakinggan po natin, ano yung nais ng Diyos sa buhay natin. Bago tayo mag-partake, may binabanggit po ang 1 Corinthians chapter 11, 28 to 30. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eat and drink unworthy, eat and drink damnation to himself, not discerning the Lord's body. Bago tayo mag-partake, pasiyasat natin sa Diyos ang ating puso. Am I establishing? Yan ang sinasabi. Am I establishing, developing God's kingdom here on earth? Kung hindi, ano ang dapat natin gawin? Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Amen. Let us work high God and low man position. Kasama ng mga nasa live streaming, tayo pong lahat ay lumapit sa Panginoon. Kung ikaw ay patuloy na nagpapakumbaba sa Diyos, hallelujah, sumunod ka sa maikling panalangin na to, sabihin mo, Panginoon, sa oras pong ito, lumalapit po ako sa iyo. Humihingi po ng tawad sa aking mga pagkakamali, pagkakasala na nagawa po sa iyo. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga pagkukulang na kung saan aking naisusulong sa aking buhay dito sa lupa. Patawarin mo po ako. At Panginoong Yesus, sa oras pong ito, itinatakwil ko ang impluensya, gawa ng kasalanan sa aking pong buhay. Panginoong Yesus, patuloy kong idinideclare na ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Samahan mo po ako sa aking buhay. Panalangin ko po ito na may pananampalataya. In Jesus' name. Heavenly Father, pagpalain mo po ang mga elements na ito, sumisimbolo ng iyong katawan at dugo. At maging pagpapala sa buhay ng bawat magpapartake. In Jesus' name. Amen. Sige po. Pwede na tayong kumuha ng tinapay at ng saro. Thank you. Sa lahat po ng kasama po natin sa live streaming, ready po natin yung ating saro, tinapay. Sige po, tayo po'y magpasalamat sa Panginoon for His goodness and faithfulness sa buhay po ng bawat isa sa atin. The Lord never fails. Hallelujah. Sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin sa Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon. Kay mabuting magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Bless you, Lord. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Kung tayo po ay meron ng mga tinapay, taas po natin ito. And let us pray. Hallelujah. Patuloy kaming nagpapasalamat, Panginoong Hesus, sa mga oras pong ito. At amin pong itinataas ang aming mga tinapay, Panginoon, na sumasagisag sa iyong katawang nabayubay sa krus na Kalbaryo para sa amin pong mga kasalanan. Maraming salamat sa iyong kadakilaan, Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Ama. At hayaan mo po, Panginoon, na ang aming mga buhay tunay na makasunod sa iyong kalooban kung paano kang nagpakasakit, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. Maging makabuluhan ang buhay ng bawat isa sa patuloy na pagsunod sa iyong kalooban upang kami po ay makasama sa iyong kaharian, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Hesus.
For I have received of the Lord that which I also delivered unto you. The Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin po natin ang tinapay. Taas po natin ang saro. Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, ang dugo pong ito na nasa saro, Panginoon, ay simbolo ng kapatawaran ni Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Maraming pong salamat, Panginoong Jesus. Amen. After the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, The cup is the New Testament in my blood. This do as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. Inumin po natin ang saro. Sige po, ready po natin ang sarili natin for a prayer of declaration. Taas po natin yung ating mga kamay. I declare your full physical blessings. I receive it. I declare your full material blessings. I receive it. I declare your full emotional blessings. I receive it. I declare your full emotional blessings. I receive it. I declare your full financial blessings. I receive it. And I declare your full spiritual blessings I in the name of receive the Father and of the Son and of the mighty Holy Spirit. Amen. God bless us all. To God be all the glory.